Nako, yari na to mga sangkay. Martin Romualdez, sisibakin na nga ba ni President BBM? Ngayon mga sangkay, nagsalita na po ang Malacanang. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. At ito, matinding balita ito ngayon mga sangkay kasi may kumalat na impormasyon na itong si Martin Romualdez ay sisibakin na daw po at papalitan ng mga sangkay. Nabasa ko po yan. Ngayon, naglabas na po ng malaking impormasyon ang Malacanang. Pag-usapan po natin yan. Anyway, before tayo magsimula, no? Paki-subscribe yung... Ay, grabe, no? Totoo kaya to. So, anyway, tingnan natin yung itong nakalap ni Sangkay na impormasyon, mga pre. No, bakit nagkaganito? So, tingnan natin. Kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, ito na nga mga sangkay. Matindi po itong balita. Kasi, kumakalat mga sangkay na si Martin Romualdez daw ay sisibakin na ni PBBM. At ito pong chismis, syempre, gustong-gusto po yan ng mga dilawang DDS. Sila po Ang chismis ay gusto ng mga DDS. Syempre, kasi ang mga DDS galit na galit po kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ang tanong dito, totoo po ba yung balitang ito? Pero legit naman po yung mga binabalita po ni Sangkay, no? Pero tingnan natin kung ano yung sinabi ng Malacanang. Bakit nga ba nagkakalabuan o nagkakaganyan, no? Bakit ba sisibakin si Speaker Martin Romualdez? Yun po yung tanong. So atin po itong bigyan ng reaction mga pre. So panoorin po natin yung video. Talaga yung gusto niya kasi, alam nyo guys, simulat sa poll, ayaw po nila kay Romualdez eh. Kasi dahil po kay VP Sara, nagkaroon po ng sigalot, mga sangkay, may mga iba nga po nagsasabi okay daw po sana ngayon si PBBM at mga Duterte kung hindi dahil kay Romualdez. No? Yun po yung... ang tanong dito, maniniwala po ba kayo doon sa sinasabi ng mga DDS na okay naman sana si PBBM at ang mga Duterte kung hindi dahil kay Speaker Martin Romualdez? Maniniwala po ba kayo doon? Kasi yun yung sabi ng mga DDS. Ako po hindi. Kasi noon pa lang, ang mga Duterte, gusto na talagang pabagsakin si PBBM para si Sara yung pumalit. Dinadahilan na lang nila si Speaker Martin Romualdez. Diba? Yung mga pautot ng mga DDS, alam na natin yan. Alam naman natin na ayaw talaga nila kay Speaker Martin Romualdez, ayaw nila kay PBBM, ayaw nila kay First Lady Liza Marcos. Diba? Tapos ngayon, madami na naman silang pautot. Kanilang opinion, mga sangkay. Pero ngayon, kumalat yung isang chismis na mayroon daw pong memorandum or ewan ko anong klase yung mga sangkay, isa daw pong order mula po sa Malacanang na sisibakin na nga daw po itong si Romualdez. Ilalaglag na mga sangkay. Kumaalat po yan. Ngayon, ito ang sinabi ng Malacanang. Naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan pinabuluanan ang kumakalat na memorandum mula sa Malacanang na umano'y nag-uutos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng matibay na hakbang upang palitan si House Speaker Martin Romualdez. Ito yan mga sangkay. Okay. Ito. Papalitan si Speaker. Ang tanong, bakit kaya? Ano yung naging problema? No? Ano yung naging problema? Bakit papalitan po si Speaker Martin Romualdez? So, tingnan natin. Basahin po natin mga sangkay. Kasi ito po yung kumalat. Ayan po. Tinawag na... Oh, fake. May kumalat na fake. Tingnan natin kung ang balitang ito, totoo ba o fake? Tingnan natin mga pre. Para may idea po tayo. Okay? Fake news ng palasyo ang kumakalat na umano'y memorandum hinggil sa Lilo Survey presentation. Ayan po mga sangkay. Nakita ko to. Ayan. Fake news. Alam niyo ilang beses na po ginawa ito mga sangkay ng mga anti-mask. So, fake news. Galing talaga ng mga DDS. Marcos. Di ba nga po kahit po yung Supreme Court, ginawan din po nila ng chismis na haharangin daw po ng Supreme Court yung pagkaka-aresto kay PRRD. Kalaunan mga sangkay, nagsalita yung Supreme Court, wala kaming sinabing ganyan. O di ba? Nabisto sila ngayon. So eto na naman mga sangkay, panibago na naman pong fake news na kumakalat. Yun po, ito po ay memorandum. Ayun maliwanag, fake news. Natapalitan ni PBBM si Speaker Martin Romualdez, sisibakin, tatanggalin. So, fake news pala. Sino bang magpapakalat niyan? Walang iba kundi ang mga DDS na sinusuhulan nitong mga chikwa na to. Maka China, ng mga Chinese.
Matik naman. China naman yung nagpopondo sa mga yan. Diba? Sino ba yung kalaban ng administrasyon? China! The President from Executive Secretary Yusek Lagamon, sino ba to? Subject Lilo Survey Presentation on April 8. Ayan mga sangkay, ito yan. Pambihira. May pirma pa, Lucas P. Bersamin. Ayan po. Grabe. Ngayon, ang gagaling din talaga gumawa. Ayan po mga sangkay, oh. Ang gagaling din po talaga gumawa. Ngayon, ito na ang sabi po ng Executive Secretary. Sabi dito, it has come to our attention that an internal memorandum purportedly issued by the undersigned as Executive Secretary and detailing a discussion of a survey presentation and hinting at a change in the leadership of the House of Representatives has been circulating on social media. Hindi po sa media, social media. Nakita ko yan mga sangkay, kumakalat po yan. Kung ano-ano nga pong ginawang komento nitong mga anti-Marcos. Kung ganon, kumakalat yan, marami na namang mga Pilipinong nabulag or naniwala sa mga maling impormasyon na to. Marami na namang natuwa. Pero tatanga-tanga sila. Natuwa ka, hindi ka muna nagsaliksik. Alam nyo kasi, kung sa social media lang ito kumalat, hindi ka panipaniwala eh. Pero kung sa mainstream media na po ito kumalat, at sumunod po sa social media, ay pwede ka pong masasabi po natin totoo yung balita. Eh wala naman po yung sa mainstream media eh. Sa social media pa lang kumakalat. Diba? Social media po kumalat. Eh alam mo naman, pagdating sa social media, ang daming nagpo-post ng mga fake news. Diba? Para malinlang yung mga Pilipino. Walang ibang magpo-post niyan, kundi mga dutai. Mario Joseph naman. Tuloy. Sabi nila, dahil sinusuka na daw po si PBBM ng Taong Bayan, ilalaglag na po si Romualdez. Kasi sinusuka ng Taong Bayan, ilalaglag si Romualdez. Bakit niya ilalaglag kung okay naman sila? Ako para sa sarili ko wala naman akong nakitang hindi naman nagkakalabuan yung dalawa. Bakit? Dahil lang ba hindi gusto si PBBM ng Taong Bayan, ilalaglag na si Speaker Martin Romualdez? Ganun ba yon? Ay naku, pag DDS talaga bobo. Baka daw bumango yung pangalan since yun po yung inaayawan ng mga DDS, si Martin. Pero dito binasag po sila. Hindi po totoo yan na si Speaker Martin lang yung inaayawan ng mga DDS. Hindi po totoo yan. Tatlo po ang inaayawan nila, si First Lady Liza Marcos, PBBM, Speaker Martin Romualdez. Sila po. Mainit po yung dugo nila sa tatlong yan. Ayan, mga sangkay. Sabi dito, the Office of the Executive Secretary categorically denies the authenticity of said memorandum. So, dininay ng Palasyo ng Malacanang, ng mismong Executive Secretary. Apparently, yan, mga sangkay, the spurious memorandum is a blatant attempt to spread disinformation and to sow division in the ranks of the administration candidates. It should be dismissed as the handiwork of malicious minds. Pero ang gagaling din po nila gumawa, no? Magagaling po talaga mga sangkay. Isipin nyo, nagawan po nila ng ganitong klaseng fake news para magpakalat mga sangkay ng impormasyon na ito daw po ay isang kaya yan, yung payo natin, maging po kayo, magsaliksik po kayo. Ito, bigyan ko po kayo ng idea kung paano malalaman. Ito, para lang sa diskarte ko to or yung kaalaman ko. Ito lang. Kung paano natin malalaman na fake news yung nakikita natin sa social media o hindi. Ang gawin nyo po, pag may nakita kayo sa social media na mga ganyan, na ang gawin nyo, punta kayo sa YouTube o Facebook.
puntahan nyo yung mga channel o mga Facebook page ng mainstream media. Ikutin nyo yan. Maghanap kayo kung may lumabas bang balitang ganun. Kung may lumabas na balitang ganyan, di totoo yun. Mainstream media yan eh. Diba? Pag wala po kayong makita, ibig sabihin po, isa lang yan. Fake news yan. Diba? Yan po yung klaro dyan. Yung iba nating kapwa Pilipino na mga DDS, pag nakita, tuwan-tuwa agad. Parang mga tanga lang. Hindi man lang marunong magsaliksik. Teka lang, baka fake news ito. Yung iba, nagko-comment agad, buti nga sa'yo. Nakaganti din ng mga Duterte, mga ganong komento. Pero sila lang din yung napapahiya. Diba? Sila yung napapahiya. Sa mga ganyang klaseng komento. Pangtanga. Bang, para ilaglag si Romualdez. Sabi naman ng isa, wow, nag-leak na kaya sasabihin na fake news. Wow talaga. Ngayon, hindi po naniniwala yung mga DDS, mga sangkay na ito daw po ay ito daw po ay dahil matapos daw po mag-leak, itatanggi na mga sangkay. Ayan po. Pero ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba ito ay totoo o fake news? Pero kung ako yung sasagot dyan, hanggat wala pong lumalabas sa mainstream media, hindi po ako maniniwala sa mga post lang sa Facebook na kung sino-sino yung nagpo-post dyan o nagpapakalat. Doon po ako maniniwala kung may lumabas na sa mainstream media. Diba? Kung may lumabas na po sa mainstream media and then kumalat na sa pag kalabas sa mainstream media, kinapin nila yung video, kinalat nila sa Facebook, totoo yun. Pero hanggat wala po, yun nga, sabi ko, hindi ako maniniwala dyan. Tayo kasi sanay po tayo mga sangkay na kapag ka DDS ang nagpakalat, automatic fake news. Di ba automatic yan. Pwede rin hindi. Kung may klarong ebidensya. Di ba? Kung may klarong ebidensya. Pero kung wala naman, matik talaga yan, fake news. Pero kung meron talaga tayong makikitang ebidensya and then pinost nila, paniniwalaan naman natin. Basta may ebidensya po. Po, dyan po sila expert mga sangkay. Founded po kasi ang mga yan eh. Pinopondohan sila para gumawa ng fake news to divide the nation. Yan po yung kanilang ginagawa dito mga sangkay. Tama. Ulitin ko, funded po sila para gumawa ng mga propaganda to divide the Filipino people, to divide the nation. Yan po yung kanilang goal mga sangkay. Kaya naman, ito, ayan po, mga sangkay. Ito po yung fake news nila. Tatanggalin na daw po ng pasekreto lang si Romualdez. Hindi po pwede yun. Natatanggalin mo si Speaker Martin Romualdez ng pasekreto lang. Kailangang malaman ng taong bayan kung siya'y tatanggalin o hindi. Hindi po pasekreto. Anong klase mga utak yan? Maraming mga Pilipino yung magwawala kung pasekretong tatanggalin. 'Di ba? Yan yung klaro dyan. Kaya yung mga ganyang fake news na lumalabas, loko-loko na lang po talaga yung maniniwala dyan. Pasekreto, pwede ba? Pwede ba yun? Pero, malalaman natin kung totoo ito mga sangkay kung sa darating na mga araw, matatanggal po si Romualdez. Yes. Pero dininay na po ng Malacanang eh. Ayan o mga sangkay. The Office of the Executive Secretary categorically denies the authenticity of said memorandum. Ayan na. Klarong-klaro na mga sangkay. Gusto lang po talaga magtanim ng kung anong propaganda daw para po ma-divide hindi lang ang bansa kundi yung mga opisyal na nasa hanay po ng ating pamahalaan. Lalong-lalo na po yung mga kandidato. Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment. So yun, para sa akin, ulitin ko, huwag po tayo basta-bastang maniniwala dyan. Ha? Kasi ang China po, gagawin nila yung lahat para lang mahati ang mga Pilipino. Okay? Para unti-unti tayo nilang
malason, mabulag. Yung iba nabulag na eh. Paniwalang paniwala na dun sa kasinungalingan ng kampo ng demonyo eh. Diba? Kaya tayo po, maging matalino po tayo. Tandaan po ninyo, may mga anak tayo, kayo, lahat, may pamilya, may anak. Sila po ang magiging kawawa in the future kung tatanga-tanga po tayo. Ha? Lalo na kung masasakop tayo. Tandaan po natin, itong China na to, mahilig pong manakop yan. Papayag ba kayo na maging province of China tayo dito? Siguro yung mga tanga papayag yan. Pero ako po bilang isang Pilipino at syempre meron akong pamilya, may anak, hindi po ako papayag na ganun-ganun na lang yung gawin nila sa ating bansa. Kailangan po nating ipaglaban yan. Okay? Katulad ng ginawa noon ni General Luna. O mga Amerikano, pinaglaban niya yung bansa natin sa mananakop. O ngayon, gusto naman tayong sakupin ng China, ipaglaban natin yun. Eh, yung kaibahan lang kay Digong, kinakampihan yung mananakop eh. Eh, si General Luna, di ba? Kinakalaban yung mananakop. Ganon yun. At hindi po pumapatay si General Luna ng kapwa niya Pilipino. Dayuhan pong mga kriminal yung utak, yung kanyang mga talagang binibira. Di ba? So, yun po. Maging matalino po tayo. Okay? Gamitin lang natin to. Hindi mo naman kailangan maging sobrang talino eh. Para malaman yung tama at mali. Di ba? Eh, basic lang yan. Basta paganahin lang po yung ating isipan. So, ayun lang mga pre, no, yung ating video ngayon. At syempre, maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. Ayan meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Ayan maraming salamat po sa inyo lahat. And syempre mga pre, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So yun lang yung ating video ngayon. Kita-kits po sa susunod pang video.